Ang ating pong mga kapatid na bumisita dito sa inyong dako, mga kapatid, ay nagbuhat pa sa mga bayan po ng Marikina, ng Pasig City, ng Pateros, San Juan, at saka po ng Mandaluyong. Nagtaka sila, Brad. Yung pag may pumupunta dito, sabi nila, ay, bisita yan ng paaralan ng high school dyan. Hindi nila alam dito pala sa atin. Kasi nung may pumunta dito, bus talaga ang dala nila, minibus. Malaking impact sa kanila yung nakita nila. Ganun pala talaga ang MCGI sa kabila ng makikita natin ngayon sa social media, paninira. Pero makikita nila itong ginagawa natin. Yung ginagawa ninyo na pagpunta sa amin dito, kahit nasa malayo kayo, nagsakripisyo kayo. May mga lopo na dumalaw dito, nagdala po sila tulad ng TV, mga upuan, yung wallpan, ginseat, may dala po sila. Nagkasundo kaming mga magkakapatid dito kahit maliit lang kami. Mayroon kami pag magginawaan yung kapatid, magkuan tayo, magpundo. Sabi ko, mga 2 taon na ang naipon namin halos nasa mga 20K pa lang po. Hindi pa sa sinagap ko yung darating itong loob. Sabi ko pa, kailan kaya tayo magpatayo ulit ng lokal? Sabi ko, pag abot ng pera natin ng ilan lang kami, 11 lang kami, paano yung lalaki? Abot ang pera natin ng 100K, tatayo na tayo ng lokal. Sabi ko sa sarili ko, sinabi ko sa mga kapatid. Inilaan mo lahat ng nasa'yo, buong lakas at buhay mo. Pero 2 taon, ang pera namin 10K pa lang, mahigit. So parang iniisip ko malabo talaga. Hanggang sa dumating ito, pag magising ako ng umaga, sabi ko na naginip yata ako na may lokal kaming maganda. Pero totoo na nga. Salamat sa Diyos po. Pinaisip talaga ng Diyos ito sa Kanya. Para tulad namin ng mga mahihirap, nasa bundok nakatira, walang kakayanan na makapagpatayo ng magagandang lokal. Paano? Wala talaga. Kaya salamat sa Diyos po. Dati naming lokal, kumbaga kung titingnan natin, kasi yung gamit namin na kahoy, yung buo, yung round timber galing sa bundok, at saka yung pinakadingding namin amakan. So, hindi talaga siya presentable. Yun nga na-experience namin minsan, pag dumaan dito yung, kasi daanan yan papunta doon, pagtingin nila sa lokal natin, makikita mo na dumudura sila. Parang minamaliit talaga yung lokal. Pinag-uusig, inaalibura, kinukot at nilalait. Hindi nila nauunawa ang iyong ginagawa. Ang lahat ng ito'y iniaalay mo sa Kanyang umibig sa'yo. Sa Diyos ang lahat ng paburit, pasalamat, pasalamat dahil sa'yo. May igagawa pa pong building dyan po, yung comfort room, babae at saka lalaki. Kitchen po sa gitna at saka yung sa pinaka front po, yung sa KNC room. Kaya humihingi po kami ng ayuda po sa inyo. Kailangan pa po namin ng tulong nyo. Patungo sa kaligtasan, di mo inuna ang iyong sarili. Ngayon ko lang narinig yon na humihingi ng tulong sa atin ng kapatid. Ilan na tayo? 46. Yung 45 na lokal, wala pong ganun. Walang ganun na direktang humihingi ng tulong. Pero kumot sa aral sa atin, magtinginan,
Kaya nakikita ng mga kapatid yung mga kailangan tulungan. Pero yung marinig mo sa harap-harapan, nahihingi ng tulong ang kapatid na diakono. Hindi dahil doon sa nangangailangan unang-una, kundi dahil lapat ang loob niya sa atin, mga kapatid. Na pwede niya tayong lambingan para sa pangangailangan. Dahil alam niya, katulong tayo ng ating taga-akay. Diba mga kapatid, ano? Yun naman ang intention naman kaya tayo nandito eh. Extension tayo ng pangangasiwa, mga kapatid. Maganap lamang ang Ang nakikita ko po doon, Brad, hindi lang po pala sa larangan ng pananalapi ang paggugol. Dapat po, pag-google ka po, yung sarili mo pong pang-google mo po. Yun po yun. Yung puyat, yung pagod, alam mo po yun. Marami pa pong iba. Pero ang masasabi ko po sa ngayon, sa gawain po natin na ito, hindi po natin kailangan na unahin yung sarili natin. Unahin po natin yung paglilingkod po muna bago ang Diyos na lang po ang bahala sa atin. Ganun po yun. mo. Sa isang katulad mo. Salamat po sa Diyos mga igsoon kahit ganun lang mga igsoon sa totoo lang. Masaya ako mga igsoon. Hanggang ngayon mga igsoon, mga 30 years o 31 sa awa ng Diyos, nandito pa ako sa awa ng Diyos mga igsoon. Yun, salamat sa Diyos sa inyo mga igsoon kahit wala na si Brad Ili niya. Si Brad Daniel, pinadala kayo ng mga igsoon. Taga Maynila mga igsoon. Masaya ang mga puso mga igsoon na nakaligtas ka mga ayos mga igsoon. Nagano kami doon sa kusina mga igsoon. Masaya kami kanina si Bastata, nagpintuhan kami. Sabi ko, baka sila ang pinakamarami na kasi 44. Kalagayan po namin dito sa nung nakaraang pong lokal namin, doon po sa may kubo-kubo po dati, mga kapatid, napakahirap po. At saka yung kalagayan ng mga kapatid dati, minsan binabato po kami dahil sa pagdalo. Naramdaman po namin yung lingap ng mga kapatid na galing po sa mga Luzon na dumarating po dito na mga MCCI Loc na hindi po malitra po sa aming mga puso na ang kagalakan po sa aming mga damdamin na tuwing may kapatid na lumilingap, napakasaya. Kaya sabi ko, salamat po sa Diyos sa mga paglingap niya. Mayroong mga kapatid na ginagamit niya upang lingapin kami dito na mahirap mga kapatid. Yung dati talaga napakatinding kahirapan namin na naramdaman. Katulad mo yung sasabihin, yung lokal na hindi ka yung nagrenta po kami sa lungsod,
hindi kami nakakarenta dahil medyo malaki-laki yung renta. Pinaalis kami. Hanggang dumating po kami dito sa parang palipat-lipat baga. Medyo nahirapan kami kasi sasabihan kami ng mga kapitbahay namin, ano ba yung anyong relihiyon? Wala kaming simbahan. Medyo nasasaktan ka. Kasi kahit na wala kami lokal, pero yung aral lang dala-dala namin, matindi. Hindi nilang lang alam kung bakit kami nagtitiis. Kaya nung umpisa, tuwang-tuwa talaga kami, iyakan kami. Diyan kami inanuhan ng kapatid ni Charlo. Kumbaga nag-vlog lang talaga. Nung nandun pa kami, Brad, binabato talaga kami. Nung maliit na kubo, 500 ang ano namin, binabato kami. Pinupunta kami, giniganon ang aming pintuan. Tumigil kayo, hinaan nyo. Parang ganun, ginaganon talaga kami, pero hindi kami lumalaban. Magtiklob tuhod lang, kailangan namin magdasal na kailangan magpakumbaba. Dahil kung lalaban kami, hindi na wala namang mangyayari. Kundi ipapakita naman, kumbaga sabi ni Kuya, yung ilaw tayo. Kailangan ko talaga ng tulong na sa una sagod, yung sa una na hindi pa ako nakakaanib. Yung bahay namin, payag-payag lang yan. Ano lang ba ng baboy? Sa tulong ng Diyos na nakaanib ako, itabangan ako ng mga kapatid na makatira sa maayos na tirahan. Kaya nagpapasalamat ako na naanib ako dito. Tapos doon na napunta yung MCG Ilo Travelers na binigyan ako doon ng pamuhunan para makatamar sa pinapambuhay namin na baka ayos-ayos kahit papaano. Sobrang laking tulong para sa akin at salamat sa Diyos na dumating kayo na matulungan niyo kami. Unti-unti natutupad po yung aming mga pangarap. Yung lokal, mula sa pinggan, sa kaldero. Tapos, yung pangarap mo lang, tapos yung kapatid na makikita mo, yung nasa malayo. Tapos niyayakap ka. Ang sarap po ito sa puso ko. Lalo na ngayon, natutuwa talaga ako nung dumating kayo. Nagpapasalamat po ako sa Travelers Group, sa mga kapatid na ngayon lang po ako sa 2 years sa 2 years ako ngayon lang ako na tumatanggap ng sa palagay sa tao munting puhunan pero sa akin malaking kahalagahan na ito dahil galing sa puso ng mga kapatid sa pagbibigay sa amin. At salamat po sa Panginoon. Dahil sa totoo, hindi lang sa TV ang namin nakita, kundi ngayon, nasaksihan po namin. Dahil sa ang layo-layo ng Mindanao at pinakalas na itong lugar na pinuntahan ng mga kapatid. Nandito po kami naranasan ang katotohanan na pag may kapatid na nagmamahal ng katotohanan ay nagbibigay talaga sila ng kahalagahan sa bawat isa. Kuya, salamat ng maraming salamat dahil kung hindi ka namin nakilala ang MCGI, siguro kasi dating pasura ako sa born again pero hindi ko nararanasan ng ganitong pamaraan. Nandito lang ko nararamdaman ang katotohanan ng paglingap dahil sa turo at aral ng Panginoon na sinasabi ni Kuya sa atin. At salamat mga kapatid at sana ingatan po kayo ng Panginoon nating Diyos. Times of mysteries and times of trouble, when I feel much pain that seems unbearable, there is no one else that I will always call. It's you've always been my strongest armor. Yung nagpainom, isang beses lang yon. Kung pinainom, kinikilalang kapatid ni Kristo, naligtas.
yung pa kayang bigyan mo ng lokal na maayos ang mga kinikilalang kapatid ni Kristo? Hindi ba mas malapit ka sa kaligtasan noon, mga kapatid? Di ba? At yung lokal na sa tulong at awa ng Diyos ay pinagtulong-tulungan ninyong maitayo na nagiging kasangkapan ngayon para yung mga tao umanib. Siguro, pag pinatawad ng Diyos ang mga kasalanan nung nagbalik loob na yon, kasama ka na dun. Damay ka na ron eh. Kung nagkukulang man tayo sa tungkulin natin, sa paglilingkod natin. Di ba mga kapatid, nakikita ninyo kung gaano kahalaga na pagsilbihan natin ang ating mga kapatid? Sa awa tulong ng Diyos mga kapatid, pagtulong-tulungan natin.